Si Milo na daga ay nakatira kasama ng kanyang nakatatandang kapatid na si Max. Mayroon silang pinakamaginhawang lungga ng daga. Maliit lang ito, ngunit mainit at komportable. Natutulog silang magkatabi sa maliliit na higaan na gawa sa pinakamalambot at pinakakinis na balahibo ng tupa. Ang kanilang lungga ay nakatago sa loob ng pader. Noon pa man, pinili na iyon ni Max bilang tirahan. Perpekto ito, sabi niya. Ang pader na iyon ay bahagi ng silid-tulugan sa isang bahay ng isang pamilyang tao. Tahimik at payapa roon, lalo na sa gabi. Sa kanilang maliliit na higaan, si Max at si Milo ay mahimbing na natutulog. Madalas ay nananaginip tungkol sa keso, lalo na sa masarap na cheddar na paborito ni Milo. Karaniwan ay pareho silang natutulog ng mahimbing, ngunit may isang problema. Si Max ay malakas humilik. Kung minsan, nagigising si Milo mula sa masarap na panaginip dahil sa hilik ng kanyang kuya. Minsan parang humihinga ng malalim, minsan parang tumatawa. Nakakatawa talaga ang mga tunog ni Max. Hindi naman ito masyadong iniinda ni Milo. Maliban na lang kung napuputol ang kanyang masarap na panaginip. Minsan, iniisip ni Milo na sana ay mayroon siyang sariling lungga kung saan walang istorbo at makakapanaginip siya ng walang katapusang keso. Kaya isang umaga, habang kumakain sila ng almusal na tinapay na mumo, sinabi niya kay Max ang kanyang pasya. Panahon na para humanap ako ng sarili kong lungga, sabi ni Milo. Halos malaki na rin ako. Sapat na para magkaroon ng sariling higaan. Ngumiti si Max. Ganyan talaga si Milo. Mahilig subukan ng mga bagay mag-isa at gustong magmukhang mas matanda. Good luck, sabi ni Max. Pero tandaan mo, laging may higaan para sa'yo dito. Nagyakap silang dalawa at nagsimula na si Milo sa kanyang paglalakbay. Masaya at pakiramdam niya'y tunay siyang malaki na. Lumabas siya ng lungga at tumakbo sa malambot na carpet ng silid. Ang silid ay pag-aari ng isang batang tao na 4 o 5 taong gulang, kaya't nagkalat ang mga laruan. Dumaan si Milo sa parang maze ng malalaking makukulay na bloke at makinang na laruan. Ang gulo naman, bulong ni Milo. Mas gusto niya kasi ang malinis na lugar. Iyan ang itinuro sa kanya ng kanyang kuya. Wala siyang pakialam. Tuloy-tuloy siya sa sala. Malinis at maliwanag doon at may magandang sahig na kahoy. Klik, klik, klik ang tunog ng kanyang mga paa. Sa likod ng sofa nakakita siya ng maluwang na lungga. Oo, ito na ang bago kong tahanan, sabi niya. Ginawa niyang higaan ang mga balahibo mula sa sofa cushion. Pagsapit ng gabi, maaga siyang humiga, gaya ng nakasanayan. Medyo nanibago siya na wala si Max para tabihan siya at sabihing good night. Pero naalala niya, malaki na siya. Bukas ay pupunta siya kay Max para ikuwento ang bago niyang tirahan. Ngunit bago pa siya makatulog, may narinig siyang kakaibang ingay, mga boses at musika na magkahalo. Nang sumilip siya, nakita niyang nanonood ng TV ang pamilyang tao. Ang ingay ay mas malala pa kaysa hilik ni Max. Hindi ako makakatulog dito, buntong hininingan niya. Lumipat siya sa kusina. Tahimik doon at ang bango ng mga amoy mula sa pagkain, lalo na ang keso. Nakahanap siya ng lungga sa likod ng refrigerator. Ginawa niyang higaan ng tuwalya sa kusina at humiga. Ngunit maya-maya, may narinig siyang kalansing at malakas na tunog ng tubig. Ang tatay ng pamilya ay naghuhugas ng plato. Ay naku, hindi rin ako makakatulog dito, sabi niya. Kaya naisip ni Milo, kung ang mga tao ay nasa ibaba, dapat pumunta siya sa itaas. Pagod na pagod, umakyat siya sa hagdan at nakarating sa banyo. Tahimik at madilim doon. Sa wakas, nakakita siya ng maliit na lungga sa likod ng basket ng damit. Ginawa niyang higaan ng mga bulak at humiga. Ngunit maya-maya,
Narinig niya ulit ang malakas na tunog ng tubig. Ang shower pala. Medyo maganda ang tunog. Parang ulan, ngunit ayaw na rin niyang manatili. Kaya bumalik siya sa silid tulugan. Ngayon ay malinis na. Wala na ang mga laruan sa sahig. Mas madali na siyang makalakad. At nang marating niya ang lumang lungga, nakita niya si Max na mahimbing na natutulog. Nandoon pa rin ang kanyang sariling higaan. Mainit at pamilyar ang amoy. Tahanan! Buntong hiniingan niya. Nagising si Max at tuwang-tuwang makita ang kanyang kapatid. Gumawa siya ng simpleng sandwich na may keso para kay Milo. Habang kumakain, ikinuwento ni Milo ang kanyang pakikipagsapalaran. Masaya at malaki ang bahay, sabi niya. Pero mas masarap matulog dito kasama ka. Pagkatapos kumain, humiga si Milo sa kanyang malambot na higaan. Tinakpan siya ni Max at sinabing, "Good night." At nang marinig niya muli ang hilik ng kuya niya, ngumiti siya. Ngayong gabi, ang tunog na iyon ay parang nakakaantok na awit. Dahan-dahan siyang pumikit at nakatulog ng mahimbing. Nananaginip ng masasarap na cheddar cheese.